So yun, okay, KGX, yung sa aking lahat at medyo gabi na, no? Pero kailangan lang natin mag-update kasi may mga news ngayon, no, na nakakagulat. Kahit ako nagulat din, no? To, katulad nito, no? Si Whale na nagsabi nito, no? Napakadaming subscribers nito, no? Pagdating sa Twitters, no? Ayan, no? 384. So sabi niya, no, Bitcoins, no? Fifth bull run, no? Yung panglimang bull run daw. Eh na, market has started and could take BTC price 125 USDT by 2024, no? So, ah marami kasi nagsasabi na ang BTC pwedeng lumipad, no? Ang daming factor, ang daming factor. Lalo-lalo na ngayon, 'di ba? Yung mainit na mainit, yung ETF, no? Yun yung sinasabi nila, 'di ba? Tingnan niyo nagkakaroon ng hype tungkol sa pag-approve ng BTC spot ETF, 'di ba? May tunog-tunugan din about BlackRock, 'di ba? Kung mapapansin nyo, yung hype lang na yun, biglang lumipad yung Bitcoin ng 35 USDT. 'Di ba? Ngayon, once na lumipad ng Bitcoin, ang daming hinahatak pataas. 'Di ba? Paano na lang kapag ang BTC spot ETF, no? Na-approve. 'Di ba? Ako tingin ko kasi na-hype eh. Once na ma-approve 'yan, hindi pa na-approve mga idol pero lumilipad. 'Di ba? Yun lang yung napapansin ko dahil kilala nyo naman ako, tinitingnan natin lagi ang presyo ng Bitcoin at nakikita natin yung mga news na nilalabas ngayon, no? Pero dito kung mapapansin nyo, 'di ba? Pwedeng hype lang 'yan. Pwedeng 2024 nga mangyari or pwedeng 2025, no? Pero bago lumipad ng ganyan yan, yun nakita ko dati sa bull noon, bumababa muna yan. And then biglang lumilipad. So ngayon, nag-hype sila. 'Di ba? Kung ako yung tatanungin ninyo, mag-iipon lang ako. Importante sa akin na may laman ang platform ko. No? Yun lang yung gagawin ko dyan. Parang ito, may laman siya. Kunyari ito, 204 USDT. And then nanalo tayo sa copy trading ng 10 USDT. So ibibili ko lang siya ng Dogecoin kasi ang plano ko, mga idol, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, ang plano ko, mag-iipon lang muna ako ng coin, no? Dapat ang gagawin ko in Dogecoin is gagawin kong 200 USDT. And then pupunta na ako sa BGB. No, pero tingin ko ito yung 2023, hindi pa 'yan, no? Hindi pa 'yan. Mahaba pa yung oras para makapag-ipon ako ng coin Hindi to financial advice, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung iniipon ko mga idol. Pero kung mapapansin nyo, bakit ito, no? Makikita ninyo, no? Ang daming nag-hype ngayon. Pero kung mapapansin nyo, nasa 34,000 ng USDT ay ang Bitcoin mga idol. Pero hindi lumilipad, no? Pwedeng mangyari dyan, sa kaka-hype nila, pwedeng bumaba muna yan. Tapos biglang lilipad. Ganun yung mga karaniwan sa nangyayari Yun lang yung napapansin ko mga idol So tuwing nagbabasa ako ng news, no, mag-hype muna yan. Parang ito si Crypto Robert, di ba? Naalala niyo yung sinabi ko nung nakaraan? Grabe sabi niya nung nakaraan 48 USDT lilipad ang BTC. Tapos naglabas ang Ferrari, no? Ferrari, yung mga sports car na pwedeng bumili ng sports car using Bitcoin. Ngayon, ang ginawa nito ni Crypto Rover, bumili siya ng Bitcoin, no? Pero para sa akin yun, yung pagbili niya ng Bitcoin, ang baba pa lang ng Bitcoin pero binili niya ng Ferrari. Pero para sa akin, mukhang babagsak yun. Kasi binili niya 'di ba? Parang ganun. So, ibig sabihin, mga idol, biglang lumipad yun. Lumipad, mga idol, ng 35 USDT. Bumili siya mga idol, pakita ko sa inyo Pakita ko lang para at least alam nyo, no? Baba natin. Sige, baba pa natin. Ngayon, di ba, nagpo-post siya ng mga bull run na ganyan, tapos sabay, pakita ko lang sa inyo para ano lang din, para may knowledge kayo. Sige, baba lang natin ng konti mga idol, no? Para masabi ko lang kung ano yung meaning sa akin nung pagbili niya mga lodi. Ito yung binili niya mga idol. Ayan yung binili niya. Yan sabi niya
Oh, ng 28 USDT ang Bitcoin, mga Lodi binili niya now 34 USDT. Kung ako naman bago, mga Lodi, bakit siya bibili kung isa siyang magaling, no, na crypto, sa cryptuhan, no? Bakit siya bibili ng sports car na mababa yung Bitcoin? Ba't niya babawasan yun? Siya na nga mismo nagsasabi, nalilipad yan ng 48 USDT. Diba? I think ang ginawa niya dyan, no? Para sa akin kapag ikaw bago, nagbenta ka ng Bitcoin, ang gagawin mo is magbebenta ka din. Diba? Ngayon, ang dami siguro na lugi dyan dahil nga nung bumili siya ng 28 USDT, ang thinking, kahit ako ang thinking ko kasi hindi naman ako magaling sa technical analysis talaga bababa to. Kasi nagbenta to So, nagbaba ngayon. Nagbenta din yung iba, di ba? Tapos biglang lumipad ngayon. Di ba? So, ibig sabihin, nagpa-hype lang to. Tapos biglang lumipad, mga Lodi. Yun lang yung tingin ko dyan, mga idol So, kasi ako, lagi ko silang binabantayan, no? Kumbaga, kumukuha ko sa kanila ng news, ano yung nangyayari. Tulad yun ang sinasabi ko, minsan yung mga ginagawa nila kabaliktaran, mga Lodi. No, kaya tama din yung sinasabi nila ng mga ibang crypto influencer na mas maganda, syempre magkaroon kayo ng do your own research. Kasi yun yung nawawala Nawawala na yung word na do your own research. No, naniniwala na lang doon sa mga tama to ako, katulad ako, parang ito yung mga research ko So, Cointelegraph, syempre, naka-follow tayo dyan. Kasi, napansin nyo yung nangyari sa Cointelegraph, di ba? So, ang Cointelegraph, nag-hype lang siya. Nasabi, approved na, no, yung BTC Spot ETF. Noong nakaraan, di ba? Anong nangyari? Biglang lumipad, mga idol. Yung pala fake news yun. Bigla niyang binawi. Nung binawi niya yun, biglang nalaglag ang BTC. So, ibig sabihin, mga idol, malaki ang chance na kapag ang BTC Spot ETF is na-approve, lilipad yan, pero hindi natin alam kung hanggang saan. Yun yung pinakatanong hanggang saan? Ako, hindi ko masasagot yun, di ba? Yung iba sumasagot, di ba? Pero ako, hindi ko masasagot yun. Pero lilipad, di ba? Pwedeng bumagsak muna ng 10K USDT, 15K USDT, 20K USDT, and then pag approve ng BTC Spot ETF, pwedeng dun lumipad, no? Paglipad nun, 30K USDT. Parang gano'n. 'Di ba? Pwedeng paglipad, pwedeng 100K, pag approve, pwedeng 100K USDT. Gano'n yan 'di ba? Yun yung nakikita ko, no? Dito sa mga news na binabasa natin. Kaya minsan talaga, wag kayong maniniwala basta-basta. Kumbaga, tulad niya ng sinabi ko, napakadaming pwedeng tingnan na news, no? Pwedeng magkaroon kayo ng iba't iba, no? Iba't ibang klaseng research, mga idol. Wag yung porket ang karamihan kasi ngayon, katulad nito, no? Once a BlackRock Spot ETF is accepted, lilipad yan. Ako naniniwala akong lilipad, mga Lodi. Tas ito, sinabi niya, I'm so bullish on Bitcoin. I'm so bullish on Bitcoin. Ba't niya binenta yung Bitcoin niya? Diba? Pero, for the coming 12 to 16 months. Ako, totally, ang ginagawa ko lang, syempre, kilala nyo naman ako, may XRP na tayo. Diba? Nakikita nyo yun. Ngayon, nag-iipon ngayon ako ng mga token lang. So, token natin, basta importante sa akin, mga idol, no? Meron akong token. Hindi man BTC, pero meron akong token. Kasi, panigurado, if ever na bigla yan lilipad, no? If ever na biglang lumipad dyan, automatic uy, mali yung nabili ko. BTC nabili ko, dapat Dogecoin. Pero okay lang, mamaya babaguhin ko na lang yan, di ba? Importante may laman yung yung platform natin. Mas okay sa akin yun. Kasi para if ever na lumipad dyan, at least meron ako, di ba? Kesa wala. Yun yung sa akin lang, mga idol, no? And then, ano ba? Mga ibang news ngayon. Anytime daw, pwedeng lumipad ang BTC ngayon. Bear market is done, no? Bull market is next. Totoo naman, no? Ito, just in, no? Former SEC insider says spot Bitcoin ETF is matter of month. So, yes, ako naniniwala ko hindi agad-agad dyan. Pero mas okay na kung meron nga kayong
coin if ever, hindi yung financial advice. Bahala rin kayong mag-research mga idol. Ako, yung sinasabi ko lang kung ano yung nakita ko last bull market mga idol, no? Lupit nito, natigil ako kasi buti na lang may tao doon. So ayan, no? So ito yung sinasabi nila. Okay, I'll just say it out loud, no? Ito na. 1, 2, 3, 4. Check natin kung ano mangyayari. So ito na, ang dami na nagsasabi, we're all gonna make it, no? So hindi madali. Tandaan niyo yan, hindi madali ang pag-i-invest sa cryptocurrency. Yung matagal na panahon na naghihintay ka, no? Hindi madali 'yun. Pero tulad niya ng sinabi ko, talagang ganoon. Walang madali. Walang madali para sa akin kasi hindi madaling kumita Talagang may risk lagi. Laging may risk mga idol, no? So, yun lang sa ngayon KGX at sana, no? Sana if ever na dumating ang bull run, sana isa tayo sa alam niyo yun, no? Kahit paano kumita, mga idol, no? Saludo sa lahat KGX at salamat sa suporta ninyo lagi. Uy,